tabing dagat ng Pasay, nakatayo ang isang gusaling tila baga may dalang lihim. Sa unang tingin, isa lamang itong istruktura ng sining at kultura. Ngunit sa likod ng arkitekturang ito, may mga kwento ng pagmamadali, sakripisyo at kontrobersya. Ito ang Manila Film Center, isang proyekto ng kulturang Pilipino na naging sentro ng maraming tanong at alamat. Noong unang bahagi ng 1980s, sa ilalim ng Administrasyong Marcos, inilunsad ang isang proyekto na layong itanghal ang Pilipinas bilang isang sentro ng sining at pelikula sa buong Asya. Ang Manila Film Center ay isinalang sa ideya ng Metropolitan Theater of Film at pinangunahan ng noon ay First Lady Imelda Marcos. Ang layunin nito ay magsilbing pangunahing tahanan ng First Manila International Film Festival noong January 1982. Ngunit sa likod ng engranding pangarap, may mga hamon at pangyayaring bumalot sa proyekto. Isang malaking hamon ang itinakda na dapat tapusin ng gusali sa loob ng mahigit 6 na buwan lamang. Ang ganitong klaseng proyekto ay karaniwang inaabot ng taon upang matapos. Ngunit dahil sa pagnanais na umabot sa takdang panahon, nagkaroon ng tinatawag na 24/7 construction cycle. Ibig sabihin, walang hinto ang paggawa araw at gabi. Libo-libong manggagawa ang nagtrabaho ng walang pahinga. Mabilis ang mga desisyon at mabilis ding itinayo ang bawat haligi. Ayon sa mga ulat, sa panahon ng construction, may nangyaring insidente. Isang bahagi ng scaffolding umano ang bumagsak habang may mga trabahador sa loob. Ang pangyayaring ito ay nagtulak sa maraming haka-haka at espekulasyon. Bagamat may mga opisyal na pahayag, may mga kwento rin mula sa mga nakasaksi na naiiba sa opisyal na bersyon. Ang kaganapang ito ang naging dahilan kung bakit laging laman ng mga alamat at dokumentaryo ang gusaling ito. Simula noon, kumalat ang iba't ibang salaysay. Ayon sa ilan, may mga bahagi ng gusali na nanatiling sarado sa publiko. May mga nagbahagi rin ng karanasan tungkol sa mga tunog na umano'y maririnig sa loob at mga lugar na tila may kakaibang pakiramdam at bihirang mapuntahan. Ngunit mahalagang tandaan, ang mga ito ay pawang mga kwento, bahagi ng mas malawak na paniniwala ng mga tao. Hindi lahat ay kumpirmado at karamihan ay base lamang sa mga salaysay ng mga individual. Sa kabila ng lahat ng hamon, natapos ang gusali sa takdang panahon. Noong January 1982, binuksan ang First Manila International Film Festival. Dumalo ang mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang bansa at naging sentro ng atensyon ang Pilipinas. Ang gusali ay itinampok bilang isang simbolo ng pagkakakilanlan ng bansa sa larangan ng pelikula at sining. Ngunit hindi nagtagal, unti-unting nawala sa sentro ng pansin ang Manila Film Center. Matapos ang pagbabago ng administrasyon at dahil sa kakulangan sa maintenance, napabayaan ang gusali. Ang dati tahanan ng pelikula at sining, naging tahimik na estruktura na lamang sa gilid ng baybayin. Sa mga sumunod na taon, ito ay ginagamit sa iba't ibang layunin. Minsan bilang bodega, minsan bilang venue sa mga event. Sa paglipas ng panahon, maraming grupo ang nanawagan na pangalagaan at ibalik sa dating sigla ang Manila Film Center. Ayon sa kanila, ito ay hindi lamang gusali.
ito ay bahagi ng kasaysayan ng kultura ng Pilipinas. Nariyan ang mga arkitekto, manunulat at historians na naniniwala sa potensyal nitong maging museo, sining gallery o cultural hub. Isang lugar kung saan maaaring ipagpatuloy ang layunin nitong magsilbing tahanan ng pelikula at sining. Sa ngayon, ang Manila Film Center ay bahagyang ginagamit pa rin para sa ilang aktibidad. May mga proyekto sa pag-renovate, ngunit marami pa rin ang kailangang gawin upang ito'y ganap na maibalik sa dating sigla. Ang tanong, anong kinabukasan ang naghihintay para sa gusaling ito? Isa ba itong alaala ng nakaraan o isa itong muling bubuhayin hiyas ng kultura? Ang Manila Film Center ay hindi lamang kwento ng arkitektura o proyekto ng pamahalaan. Ito ay isang paalala na sa bawat pangarap na ambisyoso, kailangang isaalang-alang ang kaligtasan, integridad at katotohanan. Sa mga kwento nito, totoo man o alamat, isa lang ang malinaw. Ang gusaling ito ay naging saksi sa isang bahagi ng kasaysayan na dapat alalahanin, pag-aralan at igalang. Sa pagtatapos ng ating kuwento, ang Manila Film Center ay nananatiling isa sa mga pinakakilalang estruktura sa bansa. Hindi dahil lamang sa disenyo nito, kundi dahil sa mga kwento at karanasang bumabalot dito. Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat gusali may kasaysayan, at sa bawat kasaysayan may aral na dapat dalhin. Muli, maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kuwento. Kung nais mo malaman ang higit pa tungkol sa mga hindi malilimutang kaso at misteryo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga updates. At kung meron man kayong mga comment, suggestions, or gustong talakayin sa mga susunod nating contents, huwag niyong kalimutang mag-iwan ng comment sa ating comment section below. Hanggang sa susunod na episode, mga kakilabot.